Magandang araw at welcome back. Gusto ko lang i-appreciate gusto ko lang pasalamatan at i-appreciate itong aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala. At sana tayo po ay dumami pa. At God bless. Sa mga hindi pa po subscriber, baka po pwede pa subscribe ang ating channel. Maraming salamat. Okay, nakaka-amaze, no? Nakaka-amaze itong pinakitang suporta ng mga taga Cebu, ng mga Cebuano. Doon sa pambato ng PDP saka mismo kay dating Pangulong Duterte. Kitang-kita po kagabi doon sa rally, sa indignation rally na ginanap doon sa Mandawi. Ang daming tao, punong-puno. Kita doon sa drone footage. Ito po, meron tayong video no? Ayan, no? Kitang-kita nyo. Punong-puno yung, ano ba yan? Stadium? Isa bang sport stadium ba yan? Punong-puno eh. Oh. Nakaka-amaze sapagkat kung makita ninyo dun sa mga bisita, walang artista. Walang Andrew E. Walang sikat na personalidad na nag-perform. Walang ayuda na pinamigay. Pero kitang-kita po yung excitement ng tao, yung kitang-kita natin yung heart ng tao na pagmamahal sa dating Presidente Duterte. Talagang napaka giving nila doon habang nagtatalumpati itong mga pambato ng PDP. Napaka-giving nila. Nung umakyat si Tatay Digong sa stage, grabe sigawan nila. May sumisigaw pa na I love you Tatay Digong. Nakaka-amaze sapagkat ang tao pala, ang mga tao kahit na hindi mo bibigyan ng ayuda, kahit walang entertainer, kahit walang artista, pagkamahal ka nila at susuportahan ka nila, talagang ibibigay nila sa'yo. Ipapakita sa'yo ang pagmamahal ng tao, ang pagtitiwala nila. Talagang na-amaze ako habang kagabi pinanood ko. Talagang sabi ko, grabe. Inumpara ko nga yung mga rally, yung mga political assembly na pinupuntahan ni BBM, ng mga pambato ng alyansa ni BBM. Yung mga tao doon sa alyansa, talagang akala mo parang nakaupo lang, parang tulog parang inaantok Meron pa kang pinuntahan si BBM doon sa Negros. Yung gobernador ba yung gobernador? Nanawagan na. BBM daw. Sigaw, BBM. Pero ang mga tao, nakaupo lang, nakatunga nga lang. Pero dito sa rally kagabi ng PDP, talagang ang kitang-kita po yung reaksyon ng tao, napaka-giving nila. Yan po pagkakaiba. Kaya dito sa mga survey, napapaisip tayo kasi sa mga survey, lumalabang itong mga pambato ng alyansa. Lumalamang sila. Pero kung pagbabasihan ang mga rally, ang reaksyon ng tao, iba. Mapapaisip tayo kung bakit Kaya kung minsan may mga punto na tayo ay hindi naniniwala sa survey sapagkat isang basihan dyan noong
21-22 election, ay itong si Senador Robin Padilla ay hindi man lang nakapasok sa survey. Ito po, para tandaan, tingnan niyo ha. Ito yung survey, ano ba to, SWS? Ayan, nakalagay nung 2021-22 election, nangunguna si Mark Villar, sinundan ni Tulfo. Ayan wala dyan sa ilan ba yan? Wala nakalagay dyan, hindi man lang pasok yung pangalan ni Senador Robin Padilla. Pero after ng election, siya po ay na number 1. Nag-number 1 po siya at naungusan pa niya itong si Villar, si Tulfo. Kaya ito po ang dahilan kung minsan tayo po ay hindi na naniniwala sa survey. Nagbabasa na lang tayo sa reaction ng tao, sa mga political rally. Kasi nga may basihan tayo kung bakit natin nasabi na parang tayo po ay nagdududa sa mga survey sa ngayon. Dahil sa mga nakaraang eleksyon, ganyan, di ba? Pero itong si Robin Padilla, nakakuha ng halos 31 million votes. Kulang-kulang 31 million yata nakuha ni Senador Robin Padilla na boto mo noong 2021-22 election. Kaya nakapagtataka. Kaya dito sa takbo ng eleksyon ngayon, may posibilidad nitong mga pambato ng administrasyon o ng PDP, baka marami magugulat dito. Kasi sa survey, ilan lang yung pasok, si Senador Bongo, si Bato. Sila lang yung nakakasama sa mga survey sa ngayon. Pero dahil sa nakikita natin ang reaksyon ng tao, baka magulat ang mga katunggali nila. Isa pa sa basihan natin, Marcolita, siyempre, dadali niya ng INC. Ilan ba ang membro ng INC sa ngayon? 4 million? Ilan ba ang membro nila? Siyempre, tapos nandyan pa yung membro naman ng QOGC. Magsasama-sama yan. Magsasama-sama yan. O Mindanao. Cebu. Magsasama-sama yan pabor sa pambato ng PDP. Okay? Hindi naman pwedeng sa akin palagay, ito opinion ko lang to hindi ko pinangungunahan ang ANC. Dahil nakikita natin itong si Congressman Dante Marcolita ay nakikiusap, nanawagan na kung pwede iboto natin lahat straight ang pambato ng PDP. Siyempre malamang itong INC baka pakinggan itong ang pakiusap ni Dante Marcolita, ni Senador magiging Senador Rodante Marcolita, na vote straight for PDP. Kasi nga siyempre nandyan una-una hindi nakinig ito ang administrasyon na sa pakiusap ng INC na wag ituloy ang impeachment. Hindi ko pinangunahan dito INC, ina-analyze ko lang ang possible na mangyayari. Diba? Mindanaoan, Cebuano, QOGC, INC, boboto yan pabor sa pambato ng dating Pangulo. Diba? Visayas, Negros,
Dahil ang pambato ng PDP na isa si Attorney JB Hinlo, Negros yan. Taga Negros yan. So, dadala nila yan. Diba? Kaya dito, kitang-kita natin ang alyansa all out. Mayroon silang Andrew E. Mayroon silang makinarya. May pondo. Si BBM nga bago mangampanya, namimigay pa ng ayuda dun sa saan ba yun? Dun sa may Davao del Norte, sa Tagum. Kitang-kita natin yun. Itong PDP walang ayuda walang artista. Pero dinudumog ng tao. Dahil yan, siyempre, kay Tatay Digong. Di ba? Dahil yan sa mga Duterte. Yan po yun Yan po ating basihan kung bakit natin nasabi na baka marami magulat dito sa pambato ng PDP after ng eleksyon. Kasi, tingnan nyo to itong pambato ng PDP, halos karamihan yan bago. Karamihan din abogado. So, hindi basta-basta. Meron silang re-electionist, si Senador Bongo, si Senador Bato. Hindi mo rin pwedeng maliitin ang performance. Tingnan nyo naman ito kay Bongo, yung kanyang malasakit center. Kanyang malasakit. Ang ganda ng ano sa tao niyan. Kaya lang ngayon, dahil nga ang ginawa ng administrasyon, hindi pinunduhan ng malasakit, kaya may nagsasabi na walang pundo. May nagsasabi naman, meron daw. Pero may mga tao na nagsasabi, wala daw pundo. Malasakit. Sabi nga ni Rowena Guanzon, wala daw pundo ang malasakit. Ano nangyari? Ang ganda niyan Ang ganda ng batas na yan. Dahil yung maraming mga tao na may mga sakit, direkta na kinabang. Di ba ang ganda niyan Ang ganda ng nagawa niyan ni Senador Bongo. Ni Bato. Siyempre kung ako ang botante, ibubuto ko na yung bago sapagkat yung mga lumang mukha, pabalik-balik lang sila dyan. Iba nga dyan, pumuti na yung buhok hindi naman umunlad ang bansa. Marami pa rin walang trabaho. Mataas pa rin ang bilihin. Diba? Galing na sila dyan So ano pa ang aasahan natin sa kanila? Diba? Kaya, ayan po sa aking palagay, may magugulat. Magugulat sila. Itong mga pambato ng PDP, marami ditong magugulat pagdating ng eleksyon. Okay? May nagsasabi nga rito ito daw, eleksyon na ito ay ito po ay laban ng hindi lang po ito laban ng mga Duterte at ng mga Marcos at mga Dilawan. Ito po ay laban din ng mga oligarchs at ng ordinaryong tao. Yan ang sinabi ni Attorney Raul Lambino na siya po ay humarap sa interview ng ABS-CBN. Ito po ay laban ng oligarchs. Kasi nga si BBM ay mga nasa kapaligid niya, mga oligarko. Mga mayayaman Mga mayaman yung nakapaligid kay BBM, siyempre, takot sila. Takot sila na makabalik itong mga Duterte sapagkat kita na naman nung si Digong ang nakaupo, marami siyang mga oligarko na hinabol. Di ba? Kasi siyempre yung mga yan, malamang at sa malamang, hindi napapayag na makabalik pa mga Duterte. Kaya lang, siyempre, kung ang ating mga botante hindi nyo mapipigilan,
Diba? Yung mga ordinaryong Pinoy, mga katulad natin, mga malilit na tao. Di ba? Yan po. Itong eleksyon na ito, sabi ni Atty. Lambino, ay labanan ito ng, hindi lang ito labanan ng mga Marcos, ng Dilawan versus Duterte. Laban din po ito ng oligarchs versus Duterte. Diba? Ganun po. Ito mga kababayan kasi may mga napapansin ako ng mga komento ng mga politiko. Binabakbakan nila itong pag-file ng petition ng Vice President, pag-file ng petition ng Vice President sa Supreme Court para tingnan, alamin kung ito ba ang impeachment na ito ay mayroong nilabag na batas, ito ba ay dumaan sa tamang proseso. Ngayon, ito pong isang politiko, ang sabi niya, ito po galing sa Inquirer sabi niya, stop abusing legal processes. Ito po ay ina-address niya kay VP Sara. Ito po binabasa ko ito galing ito sa Inquirer, hindi ito fake news Stop abusing legal processes. Ito ba ang paliwanag House Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representatives Paulo Ortiga on Sunday called on VP Sara Duterte to stop abusing legal processes to divert public attention from her impeachment case. Ganun ba yun? Yung pag-file niya ng petition for certiorari, yun ba ay diversion? O siya po ay nag-exercise ng kanyang legal rights bilang isang mamamayan, politiko? Kasi tayo naman naniniwala na lahat tayo ay binigyan ng batas, ng estado, ng karapatan na pwede nating i-exercise para tayo ay ipaglaban ng ating sarili, ating karapatan. Yun po yun Kung ang ginagawa ng kampo ng Vice President ay sila po ay ginagamit ang kanilang karapatan, ini-exercise ang kanilang karapatan sa pamamagitan ng legal process. Paano? Ano ang saan doon na pag-aabuso? Tanong natin sa kay Congressman Paulo Ortega. Hindi kaya ito ay isang kamangmangan sa part nitong si Congressman Ortega? Yan ang tanong natin kung bakit ganun ang komento, ang advice ng isang congressman sa katauhan nitong si Congressman Ortega. Bakit? Bakit kailangan niya sabihin na stop abusing legal processes to divert the real issues, impeachment? Ito pa In a statement, Ortega criticized the stream of complaints being filed against the House leaders who supported Duterte's impeachment, describing them as attempt to intimidate, harass, and create media distraction. Harass ba yun? Sino kayang hinaharas ni VP Sara? Meron ba siyang hinaras? Yung tanong ko, meron bang hinaras si VP Sara nung siya ay mag-file ng petition sa Supreme Court? Meron ba, Mr. Congressman Paulo Ortega? This is a clear abuse of legal processes instead of addressing the serious allegation of corruption and misuse
of public funds. The Vice President and her camp are wasting the time of our coach with a frivolous case designed to harass those who simply did their duty, he added. Bera ito. Hindi ko makita eh. Hindi ko makita yung sinasabi yung haras. Hinaharas. Wasting of time. Hindi eh. Diba? Hindi ko makita eh. Ibig ko ba sabihin eh, parang ano to eh, ito halimbawa ano, parang ano to eh, yun bang babakbakan mo ang isang tao, halimbawa, o susuntukin mo yung isang tao, halimbawa, tapos sabihin mo, wag mo ako demanda ha. Ganun. Parang ganun eh. Ha? Kasi, sampahan ninyo ngayon yung impeachment. Partangan ninyo kung ano-ano. Siyempre, yung tao, yung kanya sarili, ididipinsan niya sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Tapos sasabihin nyo, ina-abuse ang mga legal na proseso, hinaharas, para divert ang issue. Hindi eh. Ang layo naman ng logic. Diba? Ang layo ng logic eh. Kahit sino may karapatan na humingi ng o mag-file ng petition. Kahit sino may karapatan na gamitin ang kanyang mga karapatan sa legal na pamamaraan. Yun ba harassment? Parang ang layo eh. Diba? Ito po inuulit ko ito galing sa Inquirer to. Ito po ay kailan ba ito? Kailan ba ito na release o na kailan ba ito na ito February 23, 2025. Ano ba ngayon? Ngayon lang to eh. Ngayong araw lang ito na-publish. Nakakatawa no? Yung iba yung iba na politiko may masabi lang kahit wala sa hulog eh. Kahit wala sa hulog, sige lang. Ayos no? Wala tayong makita na aral dito eh. Yung katalinuhan ng isang politiko katulad ni Congressman Ortega sa kanyang pananalita. Wala tayong makita yung katalinuhan, yung lalim ng kanyang sinasabi patungkol sa mga usaping legal. Bagamat tayo po hindi abogado pero kung ang kanilang sinasabi ay ganito, mapapaisip tayo eh. Kung gaano ba sila kalalim mag-isip. Itong mga ito, alam ko, may mga pinag-aralan to eh. Kaya lang, yung kanilang pinag-aralan, hindi nila ginagamit para sa tamang pangangatuwiran. Yung bang bilang tayo mga ordinaryong tao, may matututo tayo sa kanilang sinasabi. Kasi sila mga leaders, siyempre sila, tinitingala natin. Okay? Tayo ngayon, yung kanilang mga sinasabi, tinitingnan natin. Di ba? Tinitingnan natin kung sila ba ay magsalita, magbibigay ng advice, tayo ba may matutunan. Yun yung point ko eh. Tapos ganito no? Ang mababasa mo sa balita, parang nonsense. Diba? Mga kababayan.